Ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion to fix bail ni Senador Jinggoy Estrada. Samantala, hindi rin pinayagan ng korte ang prosekusyon na iharap ang testigo nito mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion to fix bail o motion para pagpasyahan ang halaga ng piyansa ni Estrada na inihain Desyembre noong nakaraang taon. Ayon sa korte, ang kasong pandarambong ay may parusang reclusion perpetua o hindi maaaring magpiyansa maliban kung payagan ng korte. Nakatakdang maghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang depensa matapos panindigan ng mataas na hukuman ang kasong plunder at 11 counts of graft na inihain laban sa senador. Samantala, hinamon ni Senador Jinggoy Estrada ang prosekusyon na ilabas na ang pinakamalalakas nilang testigo tulad ni Ruby Tuason para mas mapadali ang pagdinig sa kanyang motion na makapagpiyansa. Hindi pinayagang sumalang sa witness stand ang testigo ng prosekusyon mula Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa motion to suppress na isinumite ng depensa noong Biyernes, Enero 23. Nakapaloob sa motion na hindi maaaring ipresenta bilang ebidensya ang bank transactions ni Senador Jinggoy. Kung makakakita kayo ng sample ng SALN, makikita niyo doon. May portion doon na nakalagay na wini-waive namin yung confidentiality ng mga bank deposit na yan. Under the SALN law na sinasabi ng Korte Suprema natin, yung bank secrecy law, may mga exceptions. Isa ay kung merong court order at ang kaso ay bribery or dereliction of duty. Isa pang exception dyan ay kung yung pondo o yung bank account ay siya ang subject ng inquiry ng kaso. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Di ba yung ill-gotten wealth? Yung ill-gotten wealth, maraming klase yan. Pwedeng cash, pwedeng bank account, pwedeng real properties. Sagot ni DOJ Undersecretary Jose Justiniano, may exemption umano ang bank secrecy law at ayon na rin sa SALN law, filed the urgent motion to suppress or exclude evidence on the basis of the report of the AMLAC is supposed to be strictly confidential. Dahil bigong makapagpresenta ng ibang testigo ang prosekusyon, hindi na ipinagpatuloy ang pagdinig. Korte, inatasan ang prosekusyon na sa susunod ay maghanda ng 2 hanggang 3 backup na testigo upang hindi maantala ang paglilitis. Kaugnay naman ng pagtaas ng 70 araw na suspensyon sa Senado ni Estrada, may hiniling ito sa Sandigan Bayan. I am appealing to the court, this honorable court, to allow me to conduct committee hearings even inside my detention cell. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.